good morning sa lahat ng ating mga kapatid, mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga tao sa mundo na maabot nitong video na ito, ang pabalitang ito. So tayo po ay nakabalik muli ng ating account dito sa Facebook at purihin natin ang Diyos. To God be the glory. So ang ating programa po ay TBGB, To God be the glory program. So ating sisikapin sa pamagitan ng tulong ng ating Panginoong Hesus na ito po ay mapanatili. So, every morning po, sisikapin natin na tayo po ay magbasa ng devotional mula po sa sulat ng ating propetisa para sa ating lahat, ang to be like Jesus. So, tayo po ay manalangin mga kapatid. Banal at makapangyarihang Diyos na sa kataas-taasan ng mga langit, kami po ay naglilingkod sa inyo, Ama. Sa oras na ito, inilapit po namin ang aming pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aral ngayon ng aming devotional mula sa To Be Like Jesus na aklat at aming maintindihan ito sa pamagitan ng gabay ng Santong Espiritu at hipuin ng mga puso, isipan ng mga taong nakikinig at sumabaybay ng programang ito. Kayo po ay magbigay pagpapala sa lahat ng mga tao na maabot nitong video na ito sa pamagitan ng social media platform at muli aming itagubilin ang lahat na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, tayo po ay mag-aaral July 30 ng To Be Like Jesus, mga kaibigan. Basahin ko po dito. Pag-aralan ang mga salita ni Kristo, hindi ang mga opinyon ng tao. So ito po ang ating pamagat sa araw na ito, July 30. Sabi po dito sa Juan, aklat ni Apostol Juan, Kapitulo 1, versikulo 17, or John chapter 1 verse 17, sabi, sapagkat ang kautusan ay ibinigay sa pamagitan ni Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Hesu Kristo. Si Jesus ang ilaw ng mundo. Siya ay nagmula sa Diyos na may mensahe ng pag-asa at kaligtasan sa mga nahulog na anak ni Adan. So alalahanin natin mga kaibigan na originally ang design ng ating Panginoon ay perfect na sanlibutan. So hindi niya inaakala at hindi bahagi ng disenyo ang mga tao na magdusa sa pamagitan or because of sin. So dahil nahulog ang tao sa kasalanan, so tayo po ay binibigyan ng kaligtasan, okay, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung tatanggapin lamang siya ng mga lalaki at babae bilang kanilang personal na tagapagligtas, nangako siya na ibabalik sa kanila ang larawan ng Diyos at tutubusin ang lahat ng nawala dahil sa kasalanan. Mababasa po natin ito mula sa aklat ng Henesis na tayo pong lahat, mga tao, ay hinugis sa kanyang sariling wangis at ang mga hininga po natin ay nagmula po sa ating Diyos. Iniharap niya sa mga tao ang katotohanan ng walang niiisang hibla ng pinaghalong kamalian. So this was original, na wala tayong halong kamalian. Okay. Nang siya ay nagturo, ang kaniyang mga salita ay dumating na may otoridad sapagkat siya ay nagsalita ng may positibong kaalaman sa katotohanan. Ang katotohanan, mga kapatid or mga kaibigan, na ang Diyos ay walang bahid ng kamalian. Ang katotohanan ay ang Diyos ang siyang tagapaglikha po natin at ang katotohanan ay si Jesus ang daan sa ating tinatawag na kaligtasan. Dahil again, nang nahulog ang tao sa kasalanan,
tayo po ay nangangailangan ng kaligtasan. Ang turo ng mga mortal ay ganap na naiiba sa turo ni Kristo. Mayroong patuloy na tendensya sa bahagi ng mga tao na ipakita ang kanilang sariling mga teorya at opinyon bilang bagay na karapat-dapat pansinin kahit na wala silang pundasyon sa katotohanan. Now, kung maalaala po natin mga kaibigan, ang ating paaralan ng mula noon pa man, akin pong natandaan nung elementarya pa po ako, meron pong turo ang tao na tayo daw or tayo raw ay nagmula sa unggoy. So, yan ang turo ng tao. Isa po itong maling teorya. So, ang turo ng Biblia ay kakaiba. I mean, ang turo ng tao ay kakaiba. At ito po ay malayong malayo sa turo ng ating Panginoon. Dahil ang turo ng ating Diyos mababasa sa kaniyang mga aklat na nasa Biblia na tayo po ay hinugis ng kawangis ng ating Panginoon. Okay, tayo po ay nagmula sa lupa at ang hininga po natin ay galing sa ating Panginoon. Yan po ang teorya at mga opinyon, mga pag-aaral na ang tao ay nagmula daw sa unggoy. Okay, hindi po tayo papayag dyan dahil ang tao talaga ay nagmula sa wangis ng ating Panginoon. Masyado silang matyaga para sa kanilang mga maling ideya at walang ginagawang opinion. So meron ding ibang opinion o ideya na ang araw ng pagsamba ay naiba na. So ang tao talaga ay may sariling opinion tungkol sa kanyang interpretasyon kung paano siya mamuhay. Ngunit ang standard ng Panginoon, ang mga sinalaysay ng ating Diyos ay nakasaad at nakatugon po sa kaniyang mga salita. At ang sabi ng Diyos, ito ang inyong gagawin. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Hahawakan nilang matatag ang mga tradisyon ng sangkatauhan at ipagtatanggol ang mga ito ng buong lakas na parang sila ang tunay na katotohanan. So, ang tao talaga mga kaibigan ay mangangatwiran na sabihin na ang araw ng pagsamba ay hindi nagbabase sa anong araw ka magsamba. At hindi daw obligado ang mga tao na magsamba sa totoong araw ng pagsamba sa Diyos. Ngunit, ating mababasa po ang lahat ng mga ito na ang Diyos ay may inuutos para sa atin. At atin po itong sundin. Hindi po ang ating kagustuhan ang ating susundin. Dahil ito po ay isang kasalungat ng ayon sa kalooban sa Panginoon, hindi kalooban ng tao. Ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng nasa katotohanan ay maririnig ng ang kaniyang tinig. So, ang tinig ng Panginoon, mga kapatid, ay nandyan sa mga kasulatan. So, kung babasahin natin ang kaniyang mga salita, so, yan ang patunay na ang Diyos ay may sinasabi. Gaano karaming kapangyarihan ang dadalo sa pangangaral ng salita ngayon kung ang mga ministro ay hindi nakikibahagi sa mga teorya at argumento ng tao at higit pa sa mga aral ni Kristo at sa praktikal na kabanalan. Siya na tumayo sa payo ng Diyos, na tumira sa kanyang harapan, ay lubos na nakaalam sa pinagmulan at mga elemento ng katotohanan at naunawaan ang kaugnayan at kahalagahan nito sa sangkatauhan. Iniharap niya sa mundo ang plano ng kaligtasan at inihayag ang katotohanan ng pinakamataas na kaayusan, maging ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Nang ang tao ay nahulog mga kaibigan sa kasalanan dahil sumuway ito sa utos na binigay niya. Hindi sumunod. So, nagdiscover sila ng kanilang mga pamamaraan. So, ang Diyos po ay naglatag ng kanyang tinatawag na plan of redemption. Kung
kung paano tayo maibalik muli sa paanan ng ating Ama. Ang mga patriarka, mga propeta at mga apostol ay nagsalita habang sila ay pinakikilos ng Espiritu Santo. At malinaw nilang sinabi na hindi sila nagsasalita sa pamagitan ng kanilang sariling kapangyarihan ni sa kanilang sariling pangalan. Ninais nilang walang kapurihan ang maibigay sa kanila upang walang sinumang ituring sila bilang mga nagpasimula ng anumang bagay sa kanilang ikaluluwalhati. So tayo pong mga nagbahagi ng salita patungkol sa ating Diyos, hindi po ang mga salita ay sa atin, hindi po nagmula ito sa ating mga sariling karunungan at mga kakayahan. Ang lahat pong ito, tayo lang po ay nagbabasa, tayo lang po ay nagpapahayag, ang lahat pong ito ay nagmula sa ating Diyos. Okay? Instrumento lang po tayo. Ang Diyos ang kanilang otoridad at kasapatan. Si Kristo ay ang may akda ng lahat ng katotohanan. Ang bawat magniningning na paglilihi, bawat pag-iisip ng karunungan, bawat kapasidad at talento ng tao ay kaloob ni Kristo. Wala siyang hiniram na bagong ideya mula sa sangkatauhan sapagkat siya ang nagmula sa lahat. So kung meron man mga tao na umaangkin na sila ay matalino, marunong, nagmarunong at kung ano-ano pa man, hindi po iyan ang kalooban ng ating Panginoon dahil ang Diyos lamang ang source ng lahat ng karunungan at kung ano ang meron ng tao, dapat tayo po ay magpakumbaba dahil hindi po atin ito. Again, tayo po ay humiram. May hiram po tayong buhay at may hininga po tayo na galing sa Diyos. So kung ano man ang sasabihin natin, kung ano man ang meron sa atin, like meron tayong mga karunungan, angking talino, angking mga skills or mga talents, hindi po sa sarili natin, hindi po atin iyon. So tayo lang po ay ipinagkaloob, pinagkatiwala, dapat po ang lahat ng mga ito ay gamitin natin sa pagpupuri ng ating Panginoong Hesus. So ang mga salita ni Kristo, hindi po ito nakabatay sa opinyon ng tao. Hindi po ito batay sa opinyon ng kung sino mang namamahala ng iglesia. Ito po ay nagmula sa salita mismo ng ating Diyos na kaniyang isinalita at tayo lang po ay magbabasa. Dahil ang sabi po sa Revelation chapter 1 verse 3, babasahin po natin ito sa Tagalog version. Apokalipsis kapitulo 1 versikulo 3. So babasahin po natin ito dahil ang Diyos ay may nagsabi dito na mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. So kaibigan, kung ikaw ay nakikinig, kung ikaw ay hinipo ng banal na espiritu, ang opinion po ng tao ay hindi dapat nating hindi dapat natin tanggapin bilang katotohanan in place instead of the Bible. So kung ano ang sabi ng Biblia, kung ano ang sabi ng Diyos na mababasa natin litra por litra na nasa Biblia, yan po ang katotohanan. Hindi po ang mga sinasabi na kung sino-sino lang. So kung ang tao ay nagsasabi na linggo ang araw ng pagsamba para sa Diyos or kung anong araw lang kung gustuhin ng tao, hindi po iyan ang katotohanan. Dahil ang Diyos ay malinaw na nagsasabi in the most simplest way. Okay, redundant po tayo, in the simplest way as possible na maintindihan natin na ang Diyos ay mayroong utos na dapat sundin ng kaniyang mga pananampalataya or mga followers niya. Tayo po ay manalangin para sa ating closing prayer. Maraming salamat o Diyos sa inyong salita na kayo po ay nagsasabi na ang mga salita ninyo na nagmula kay Kristo ay aming sundin, hindi ang mga opinyon ng mga tao o kung anuman ang kanilang sariling interpretasyon.
Maraming salamat po, Diyos, na kayo ay nagkaloob at pinahintulutan ninyo na maibalik muli ang ating social media platform, at amin pong isusurrender ang lahat ng ito, mga bagay dito sa mundo na hindi po ito magbibigay kaluwalhatian ng aming paglilingkod sa inyo, bagaman ang lahat ng mga bagay sa uli namin sa inyo bilang paglilingkod sa amin, sa inyo, O Diyos. Sa umagang ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. O Diyos, kayo po ay humipo sa mga tao na nakikinig at sumubaybay sa programang ito. To God be the glory, O Diyos. Kayo po ay mangusap sa kanila at ipaunawa sa kanilang mga kaisipan ang mga butil ng katotohanan upang ito ay matagumpayan sa pamagitan ng tulong ng aming Panginoong Hesus na nabayubay sa cross, at kanilang tanggapin si Hesus bilang tagapagligtas. Pagpalain ang bawat isa na nakikinig sa mensaheng ito, at kayo po ay magbigay solusyon sa kanilang mga problema, O Diyos, kung anuman ang kanilang mga pighati ngayon, O Diyos. Kung mayroon man silang mga problema sa kanilang pamilya, mayroon man silang problemang pinansyal, may problema sa trabaho, may problema sa pag-aaral, kayo po, O Diyos, ay magbigay solusyon sa kanila at buksan ang kanilang mga mata upang makita nila si Jesus ng aming tagapagligtas. Maraming salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po, at kung kayo po ay na-blessed sa mensaheng ito, paki-comment down below at ating pong babasahin ang inyong mga messages on our next session. Maraming salamat, at to God be the glory.